your number one SM radio station. Love Radio. Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Bata pa lamang si PK ay hilig na niya ang pagguhit. Paborito niyang iguhit ang mga bituin sa langit na tila sumisimbolo sa kanyang maningning na pangarap. Lumaking tampulan ng tukso ang batang si PK dahil nabibilang ang pamilya niya sa pinakamababang social class sa India. Ang mga kagaya nila noon ay tila wala ng pag-asang umangat sa buhay, walang ng magandang kapalaran dahil sa tindi ng diskriminasyon. Ngunit sa kabila ng mababang tingin sa kanila, buo pa rin ang pag-asa ni PK na balang araw ay may mararating ito. Isang propesiya ang madalas banggitin kay PK ng kanyang mahal na ina sa tuwing nalulungkot siya. Alam mo anak, ang sabi ng mga bituin, balang araw ay makikilala mo ang babaeng makakasama mong mangarap. Taurus ang zodiac sign ng babaeng iyong mapapangasawa. Nakatira siya sa isang napakalayong lugar. Mahilig siya sa musika at nagmamay-ari siya ng isang kagubatan. Sa tuwing maririnig ni PK ang propesiyang ito, ay sadyang lumulukso sa sigla ang kanyang puso. Nang magkaedad ay nilisan ni PK ang lalawigan para makipagsapalaran. Dito na niya naranasan ang sobrang hirap. Madalas ay wala siyang makain, nakikitulog lamang sa mga nakagarahing bus at telephone booth sa Delhi. Para kumita kahit paano, pinag-aralan ni PK ang pagguguhit at pagpipinta. Hindi naglaon ay naging bihasa siya sa talentong ito. Nakilala siya sa lugar bilang mahusay na street artist. Kaya niyang bumuo ng sketch portrait sa loob lamang ng 10 minuto. Sa racket niyang ito, mga turista sa lugar ang kanyang naging parokyano. Hi, pwede mo ba akong iguhit? Balita ko ikaw raw ang pinakamagaling dito. Paglingon ni PK ay bumungad sa kanya ang isang magandang dalagang si Charlotte. Blonde ang buhok nito at kulay asul ang mga mata. Galing siya sa Sweden at nagtutour sa India kasama ng mga kabarkada niya. Unang pagkikita pa lamang nila ay tila lumukso na ang puso ni PK. Kinakabahan siya na hindi niya maintindihan. Inumpisahan niyang igalaw ang kanya mga kamay para gumuhit pero hindi niya mapigilan ang panginginig. Natapos ang sketch, subalit hindi ito nagustuhan ni Charlotte. Kinabukasan ay bumalik ang dalaga para ipaulit ang drawing. Ano ba yan? Hindi pa rin naman maganda yung pangalawang drawing mo. Akala ko ba magaling ka? Ipinagmamalaki ka pa naman ng mga taga dito. Reklamo ni Charlotte. Pasensya ka na miss, huwag kang magagalit pero may gusto sana akong itanong. Nagmamay-ari ka ba ng isang kagubatan? Showing to si PK. Nahiwagaan si Charlotte sa kanyang narinig. Totoo kasi na meron siyang pagmamay-aring magubat na lupa sa Sweden. Niyaya ni PK na magtsaa si Charlotte at doon na niya ibinahagi ang propesiya ng ina. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, sadyang naging magaan agad ang loob ng dalawa sa isa't isa.
Sa sumunod na pagtatanong ni PK, tumugma lahat ng nakasaad sa propesiya. Nanggaling si Charlotte mula sa malayong lugar, Taurus ang zodiac sign nito, at tumutugtog ng pluta at piano. Sa huli ay nagkasundo ang dalawa na pasyalan ang lugar ni PK. Nagkasama pa sila ng ilang araw hanggang sa magtapat na ng pag-ibig sa isa't isa. Bago matapos ang bakasyon ni Charlotte, napagkasunduan nilang magpakasal sa traditional na Hindu wedding. Ilang days ba yung bakasyon ni Charlotte? Medyo matagal ba? O ang bilis na mga pangyayari? Kinailangan bumalik ni Charlotte sa Sweden. Nangako naman si PK na susundan niya ang dalaga balang araw. Nagpatuloy ang komunikasyon nila sa pamamagitan ng sulat. Bagamat walang sapat na pera, hindi nagtagal ay ginuhit na ni PK ang kapalaran para makasama si Charlotte. Ibinenta niya ang lahat ng ari-ariang meron siya. Bumili siya ng bisikleta at nagsimulang maglakbay mula India patungong Sweden. Anong year to? Wala pa bang plane? Oh. So, binisikleta niya. Binisikleta niya. True love! Binisikleta niya po. Gagawin ang lahat. Araw-araw, mahigit 40 milya ang binibisikleta ni PK, marating lang ang kinaroroonan ni Charlotte. Sa napakahahabang biyaheng ito, may mga taong nag-aabot ng tulong, pagkain, tulugan, kaunting pera, kapalit na mga sketch ni PK. At kahit lubhang nakakapagod ang paglalakbay na ito, nagawa pa ring makarating ni PK sa kinaroroonan ni Charlotte gamit ang puwersa at lakas ng tunay na pag-ibig. Ngayon ay 66 years old na si PK, naninirahan sa Sweden kasama si Charlotte at ang kanilang 2 anak. Ipinagpatuloy ni PK ang kanyang talento ng pagguhit kasabay ng patuloy ng paggabay sa kanya ng mga bituin. Ang kwentong ito ay hango sa tunay na karanasan ni PK Mahanandia ng India. Wow. Ang galing! Akala ko imbento lang eh. Pero Real story. Nisip ko lang talaga, Masyadong sobrang- fantasy yung dating. Oo, hindi, tsaka inisip ko talaga yung nagbenta ng ari-arian, bumili ng bisikleta, tapos hindi ba, usually magbebenta ng ari-arian, bibili ng plane ticket para makarating na agad sa Sweden. Ito panahon ni Sedi ang munting Oo, prinsipe ang correct dating. Pahirapan natin ang ating mga sarili. Huwag nating simplihan ang buhay. Yan ang quote in life ni PK, di ba? Huwag nating simplihan ang buhay. Gawin nating komplikado ito. Magpenitensya tayo. Pahirapan natin ang ating mga sarili because love means sacrifice. Tinitingnan ko kasi yung mapa kung Gaano kalayo? Milya-milya sabi niya eh. Oo. Ang layo kasi Oo. dito yung India, dito yung Sweden. Sa mapa pa lang, sa Google Map pa lang po. Sa mapa, Oo. ang layo na po niyan tingnan. So sa tunay na Grabe buhay pa naman. kaya, di ba? Ang galing. Baka malay mo, baka along the way nakita niya si Iti. Lumipad yung bike niya. Baka. Once upon a time na pala. Total naman yung nanay niya mahilig sa propesiya. Siya din naniniwala sa Baka propesiya. may propesya. Mamimit mo si Iti. Iti, lilipad ang bike mo. Bibilis ang biyahe mo. Bakit hindi ba napasama sa Hiraya Manowari to dati? Ay, nako, nakaka-lurkay ka, PK. But anyways, ganyan talaga yung Galing lang, galing. Ganyan po talaga ang nagagawa ng pag-ibig. Nakakatanga.
Bibisikletahin mo. Kasi diba, I mean, for you to, wala lang, sorry na kinukontra ka namin, PK. I know you mean well. I know that yung gusto mo talaga is ipakita ang iyong pagmamahal. Kaya lang, for you to sell all of your things and then you buy a bike and you magbabike ka papunta ng... Wala bang ilong aeroplano? Kaya ba, sabi, 66 lang to. So, kaedad to ng nanay ko. May plane na nung 1950s. Or baka sobrang mahal. Oo, baka Oo. kulang yung mga ari-arian niya. Para makabili ng plane ticket. Yun siguro. Hindi, gusto niya magpakitang gilas. Yun Kasi nga siyempre, eh. pag minililigawan ka Di ba? Para malaman ng babae na, nga, sincere to. Oo. Ang layo ng pinanggalingan Isipin mo, yung binisikleta Oo. niya. Paraan niya yun para makuha yung loob ng babae. Ay, nako. Busi. So maraming spare tire dito na lang. Oo, ang dami niya sigurong spare tire na. Tsaka siguro Ang bigat-bigat ng bike niya. Tsaka pagdating niya ng Sweden, I'm sure yung muscle niya sa legs, ang laki-laki na. Mas malaki na sa kanya. Mas malaki na kaysa sa torso niya. Nakakalurky. Hindi dito sinabi kung gaano katagal niyang binisikleta. Para... Natatawa Hindi kami ako mga si kaibigan. Yvette. Pasensya ka na, Piki. Sorry na, Piki. Si Piki talaga Si Piki. Sorry ka na, Piki, ha? Sorry na. Natatawa lang kami pero kasi realistic naman siya. Oo, Kaya lang realistic mukhang naman. parang Parang mukhang kami ng Oo. Medyo Sabi to talaga talagang confirmed nakakatanga ang pag-ibig. Nakakaloka naman kasi. Mahirap lang paniwalaan pero alam namin sabi nga, 'di ba, real story. Based on a true story. Yes. Tsaka siguro kasi 'di ba yung mga Indian, mahilig sila sa bike. 'Di ba kung di sila nakamotor dito sa Pilipinas, nakabike sila. Pag naniningil, di ba? So, ibig sabihin, nila yon? Sanay sila. Sanay sila sa ganun. Buhay nila yun. Bakit Oo. ba? Culture nila. Oo nga, ba't natatawa kayo? Kahanga-hanga din naman kasi talaga. Ano ba yan? Isa lang ang gustong patunayan ng kwento ni Piki, mga kaibigan. Oo, ano daw? Di ba talagang gagawin mo ang lahat alang-alang sa taong mahal mo? Correct. Love can move mountains. Tama. Gagawin mo ang lahat alang-alang sa pag-ibig. At yun naman Yes. talaga, di ba? Meron tayong mga kanya-kanyang katangahan pagdating sa pag-ibig. si PK, yun yung katangahan niya para sa akin. Bibisikletahin. Galing India puntang Sweden. Di ba? Mabuti man lang kung, alimbawa, India to Philippines. Di ba tatawid ng water yan Hindi, may daan din. Kasi tingnan ko, testing pag galing ako pa. kay India, dadaan ka ng Pakistan, Oo. Afghanistan, Turkmenistan. Okay, may mga gira doon. Hindi siyerto, magbibisikleta ka, buhangin. Tsaka paano ka nakapasok? Wala kang passport. Wala. Tsaka, noong mga panahon na yun, wala pang Waze. So, paano mo nalaman na papunta ka na ng Sweden? Di ba? Confirmed. Nakakatanga ang pag-ibig. Dadaan pa siya ng Moscow, Russia. Tapos, Finland, tapos saka Sweden. Grabe naman. Ito nga, Pasay nga, papunta ng Cubao, nakabike ka. Ayaw mo na, susuko ka. Tsaka paano mo Isang diretso lang ilang bansa yung Kaya dadaan nga. kakausapin mo. Tsaka, di Siya ba? papunta pa Sweden. Inimagine ko ba, paano siya nagtatanong. nagpaalam sa mga kasama niya sa bahay. Pre, saan ka punta? Punta lang ako Sweden, wait lang. Medyo matatagalan ako. Lahat ng mga pinagsabihan mo, tulala pag alis mo. Alam mo yun, Ano daw, Sweden? nakakalurky pa dito. Wala man lang ni isang nagpigil sa'yo. Nakaibigan mo. Hinayaan ka lang din nila. Ano ba naman? So, imagine mo kung bag lang yung dala niya, wala siyang dalang damit. So, kung may dala man siyang damit, ang bigat-bigat niya na rin. Oo. Nadalhin. Nandala niya yung mga pangguhit niya. Nakakaloka Daw meron tayo na balitaan na nag-tour around the world gamit yung bus nila, minibus o sasakyan. pero bus Posible kasi yun. Pero yung bisikleta. Di ba? Di totoo nga Halimbawa, from India, dadaan ka ng Pakistan. Tapos excuse me po. Papunta po kasi ako Sweden. Sa bundaan. Paano kayo magkakaintindihan? Iba yung lingwahe nila doon. Paano mo nagawa, PK?
Natatawa lang kami, pero ang galing mo Oh, kasi. ang galing mo. Believe kami sa'yo. Believe kami, di ba? Language barrier, yung may jet lag, di ba? Di ba? Tsaka how long mo nagawa yan? Diyos ko, Lord. Hindi ko kaya. Sobra, alang-alang talaga sa pag-ibig. Naku, pag ikaw talaga hindi pa pinakasalan ni... Ewan ko na lang, di ba? Ni-imagine ko habang nagbabike sa dadaan ng desierto, tapos dadaan ng mga niebe sa hill kasi dadaan siya ng Moscow, Russia. Tinalo mo yung kwento ng Dog of Flanders. Iba ka. Sabi nga ng isang tambalanisa sa FB Live, tanga is real. Pambihira. Ay, Diyos ko. Ang dami mong pinagdaanan, di ba, makuha lamang yung puso ng babae. Yun nga, yun din yung tanong Diba? ng mga iba. Paano nga yung niebe? Oo, yung winter season. How did they survive it? Oo. Di ba? Pinag-aaralan ko kung siya rumurota. Pero hindi tuloy Diba? mapakalisit ang henyo. Hindi siya ma-convince. Hirap eh. Di ba nga kapag ka binibigyan ka ng instruction taga Albaw Marikina ka pupunta ka ng Oo. Pasay, di ba? Sasabihin Susuko ka eh. O, alam mo na nagbabike, sasabihin mo Oo, kakaliwa na walang ka. ways, ha? Oo, kakaliwa ka sa ganitong intersection, kakanan ka Oo. gano'n. Tapos halimbawa, imagine lang natin kunyari partner, nasa Pasay tayo. Oo. Tapos pupunta tayo ng Singapore, malapit lang. Saan natin? Saan tayo dadaan? Saan tayo dadaan? Explain mo Hindi saan mo alam kung dadaan. napapalapit o napapalayo yung daan mo, di ba? Hindi totoo. Saan ako dadaan papuntang Singapore? Cross Boulevard. Tinitingnan ko nga dito kung nagbaya Iran ba siya o baya Kazakhstan. Either way. Oh my God, PK. Iba ka. Oh, saludo kami sa'yo. Hindi ko alam, pinagluloko tayo ng mahiwagang Bornay minsan, no? Pero kung totoo man yan, grabe, pambihira yung ginawa mo. Again, alang-alang sa pag-ibig. May picture si PK eh. Sinend sa akin ng writer eh. PK. Ano na itsura niya ngayon? Eto, may hawak niya pa rin yung bike niya yan. For so. Yun yung bisikleta Ito yung bisikleta na mukha namang hindi matibay, friend. Oh, tingnan mo, tumanda na si PK, kakabisikleta. Oo nga, anisip ko. Hindi ba 18th kasi nakay century. naman sa barko? Baka. Tsaka baka nga na-meet niya along the way si E.T. Lumipad nung mga nasa dumadaan ng niebe. Ay. Oh, congratulations. Ang galing-galing mo. Di ba? Iba ka. Yeah, wala tuloy kaming reflection masyado. sa'yo. From Asia to Europe. Di ba? Basta love can move mountains. Yes, love moves in mysterious Corrected ways. by love means sacrifice. Oo, love is all that matters. Correct, tanga is real. Di ba? Imagine, tara, tangin nyo, Chups. Bike tayo, punta tayong Singapore. Sa tayo dadaan, di ba? Singapore lang yan. Neighboring country. Paki-explain. Nakakaloka. Punta ka nga lang ng Baguio, hindi mo alam eh. Di ba? Kung paano saan ka Nakakaligaw. dadaan? Alam mo, expressway ka dadaan. Di ba? Nakakaloka si Kuya. O, sige. Congratulations sa iyong Yes, pag-ibig. mabuhay ka. Ganyan talaga hahamakin ng lahat, makuha ka lamang. Ay, sarap tumawa. Oo nga, napagod yung lalamunan ko. Napagod yung lalamunan ko. Good morning po sa inyo at maraming salamat sa pagtutok. Kung gusto nyo mag-send ng story sa amin, baka meron kayong mga kakaibang mga kwento, email us, mahiwagangburnaystory@gmail.com. Malay mo, kwento mo na ang aming pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send na! Uy, nandito yung may bisita tayo dito O si Flori May Garalda, tama ba? Hello, Flor. You know. O kung magbabike ka papuntang Iloilo, sa kadadaan. Taga-Gimbal, Iloilo, sa Dingkamagi. Oh, di ba? Saan ka Saan maagi daan? Oo, sa Dingkamagi. Oo nga, bawal mag-waze, ha? Ay, nako. Sa mga kabisya, enjoy the rest of your day. I hope you will be able to laugh so much today para ma-enjoy mo naman yung Yes. araw mo. GV lang. Corrected by. Muli ako po si Nicole Liala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala. Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Ang programang 90.7 Love Radio. Love lang. Always your number one. SM Radio Station.